I'm sure we're gonna have a great time fellowshipping with the Lord's presence. Mga minamahal, sabi nga pagka Lord's Day, we celebrate His victory. We celebrate the power, the resurrection power ni Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. So, naniniwala po ako na the Lord will empower His people this morning. Palalakasin tayo ng Panginoon. May mga fresh and new blessings na i-release si Lord na marireceive po ninyo alongside with the Word. Amen. Now, last Sunday, naalala po ba natin last Sunday, sinimulan ko po ang isang mensahe na ang tema is the saints inheriting, the saints possessing the kingdom. Anong kingdom? The kingdom of God. Amen po? The gospel of Jesus Christ is about the kingdom of God. Mga minamahal, amen po ba? Okay, so ngayon pong umagang ito, simula, bago tayo bless ng mag-declare ng blessing by prayer sa word, babasa muna po tayo, no? From the Gospel according to Saint Matthew, mga minamahal, okay? Matthew chapter 3. Dalawang iconic figure ang biglang pumasok. Magbubukas ng New Testament. Ano ko? Okay, tingnan po natin. In those days, chapter 3 verse 1, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, pwede na siguro ang team song natin yung para sa Word of God na. Oo. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ayun, no? Mga minamahal, no? Sabi po, repent, for the kingdom of heaven is at hand. That's John the Baptist, mga minamahal. So chapter 3 is very much pinakita si John the Baptist at ang kanilang pagmimit nung pinaghanda niya ng daraanan. Amen? Ang purpose po niya is to be the forerunner of Christ. Amen? To prepare, to prepare the what? To prepare the way of the Lord. Now, the New Testament is written in Greek, mga minamahal. All New Testament, from Matthew all the way to the book of Revelation, it's all in Greek, mga kapatid. Though ang tongue na ginagamit nila back then ay Aramaic, mga kapatid, especially Jesus and His disciples, the Lord Jesus and His disciples were Aramaic, mga minamahal. It's a combination ng Syria at saka ng traditional Hebrew. So, thus meron tayong Aramaic, mga minamahal. Now, after nung ordeal ni Christ with Satan sa wilderness, so you have the baptism, after the baptism, 40 days, head-on collision po sila with the devil in the wilderness. So the Spirit of God, mga minamahal, punong-puno si Jesus Christ ng Espiritu ng Diyos. He was led by the Spirit para pumunta doon sa teritoryo mismo ng kaaway. Amazing, no? Po, mga minamahal, dahil Jesus Christ was led. Either you're reading it from the Gospel of Matthew or the Gospel of Luke, pareho yung sinabi na the Spirit of the Lord dinala si Jesus Christ sa enemy territory para magkaroon po ng talagang head-on collision with the devil himself. 40 days po yun. So more than a month. Month and 10 days. 1 buwan at 10 araw. At ano nangyari? Ano naging resulta? Jesus Christ victorious. He triumphed doon po sa mga temptations ni Satan. Amen po. Tatlo lang paulit-ulit yung temptation ng diablo. Okay? Pero that's another subject, that's another topic. But na-overcome po siya ni Jesus Christ. So pagkatapos po noon, eto na si Lord Jesus, mga minamahal, nagsimula na yung message niya. Okay? Matthew chapter 4 verse 17. So from that time, Jesus began to preach. So he started preaching and said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? So pareho po ba ng message si John at saka si Jesus Christ? That's the beginning of the New Testament. Pag sinabi niyo po New Testament, the beginning of the New Testament, that's also the beginning of the gospel of Jesus Christ. Amen po. Now, kung babasahin natin ng Mark chapter 1, bago tayo mag-pray, kasi exciting po itong pag-uusapan natin ngayon. Sa Mark chapter 1, verse 1, sinabi po, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ayun, no?
Then verse 4. Verse 2, verse 3 is about John the Baptist. But here's the message ni John the Baptist. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. Tatalo natin po, verse 14 and 15. Mark 1, 14 and 15. Now after that Jesus was put in prison, John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Okay, marami na tayo nabasa. You have Matthew, you have Mark. For a starter, let's all pray. Manalangin po tayo para po sa anointing ng Holy Spirit ngayong umaga. Blessed be the name of the Lord. Most gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord, na this morning, the Spirit of God led us into the very heart of the Father. The very heart of the Father is worship. Lord, salamat. And worship is fellowshipping with you, Father. It's just enjoying yung character, the fullness of your character, ibinubuhos niyo po sa amin, Panginoon. You are God of love. You are God of peace. You are God of holiness and righteousness. You are God of life. Maraming salamat dahil lahat ng ito ay magmamanifest sa buhay namin, Panginoon. Today, we humble ourselves before you and continue to commit and submit ourselves para po to receive your word. Itago niyo po ang inyong servant na hindi po tao ang kanilang madinig o makita o maitaas. I pray na it will be the voice of Jesus Christ the Lord. It will be the voice of the Holy Spirit. You will anoint your word and empower your people today, Lord. Maraming salamat not only for open heavens but even also for open eye visions and understanding, Lord. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name, and all of God's people will say, Amen and Amen. Sino na bless sa praise and worship kanina? Ganda, no? Alam niyo, wala akong number ng batang yan, pero nung dumating yung si Nika, sinabihan ako ni Faith na, Pastor, dumating na po si Nika. Sabi niya, and sinabi ko, sige, ipa-worship lead mo. Sabi ko, Nicel yan mga kapatid, pero si Nika yung dumating. Hindi ko alam, nakasama siya, pero naramdaman ko siya yung dumating. So sabi ko, sabi niya, hindi naman si Nicel, Pastor, si Nika po. Nakipag-argue pa si Faith. Pero pagka kinagabihan, doon sa second night ng service natin doon kila Tatay Nelvin, sinabi ng mama na kasama, sinurpresa niya yung mama niya. Oh, so nagulat si Faith, talagang propeta ka talaga, sabi. So sabi ko, hindi, sinabi niya, Nika, pero naramdaman ko si Nicel. So sabi ko, siya yung ipalid mo sa worship sa Sunday. So, praise the Lord. Well, coincidence ba? Pero maganda, di ba? Nakita po ninyo, ganda-ganda nung praise and worship. Glory to God. Magpatuloy ka sa Lord, ha? Calling yan. Now, diretso tayo dito. Last Sunday, pinag-uusapan po natin yung Daniel. Tama po ba? Na after yung mga powers and authorities sa heavenlies at saka dito sa lupa, naglagay ang Panginoong Diyos Ama ng appointed time na lahat yan mag-i-expire at isosurrender nila to the Ancient of Days. Tama? Recap lang po, no? Okay. So, pinakita kay Prophet Daniel yon sa chapter 7 nung libro niya, Daniel chapter 7, which is, or back then, ay the book of Revelation. Most of the book of Revelation, parang kopya doon, mga minamahal. Kasi halos lahat na makita nyo hindi naman lahat, pero mainly, mga minamahal, malaking bahagi ng Revelation, nandoon na sa book of Daniel. So sinabi po doon na may araw na all powers, all authorities, and kingdoms ay babalik to Him who sits on the throne. Somewhere in the book of Revelation, sinabi po doon na may isang awit doon na for the kingdoms of this world, they are now and have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. So mga minamahal, bago doon, yung Ama nating Diyos, kasi
masyadong malalim na ito na pag-uusap eh. Pero nandyan sa Bible, sa Old Testament, ang tawag sa kanila ay Elohim. Uy, yung pala, no? Elohim. Now, maraming mga scholar sa Bible, pinagpipilitang gawing singular ang plural Hebrew noun na ito. Hindi ko lang alam paano nila pinipilit gawing singular yung plural. I'm sure hindi nagkamali yung writer ng Genesis, ng Torah, ng Pentateuch. Otherwise, parang pinuprove mo na mali sila. Kasi pag sinabi po Elohim, marami. That will be the plural form ng single God or singular God. That will be deities. Pero mga minamahal, hindi na po tayo mag-argue dahil umapir sa Job, umapir sa Psalms, at pinaliwanag sa Hebrews. Nakuha niyo po ba yung mga binanggit kong libro? Umapir saan? Job, umapir sa Psalms, at ipinaliwanag sa Hebrews, pwede niyo pang samahan ng Ephesians, na totoong may Elohim. There is only one true God. Yung pong prime, main cause, and that will be singular po nun, will be Eloah. Mga minamahal. Everybody say Eloah. Pag sinabi niyo pong Eloah, mga minamahal, ay single yun. Ano po? Okay? Ayan, yun sinabi, Elohim. Ayan, Eloah, God, noun, masculine. Ibalik mo nga ako, Sister Dale. Si Sister Dale na ngayon. Siya na ngayon ng faith. Gods. There. Nakita niyo po? At para sabi ninyo na, si Roderick Tesalona na naman yung doktrina niya. Hindi ko po doktrina to. Hango po ito mismo sa isang very credible encyclopedic dictionary ng Hebrew and Greek, mga minamahal. At ang tawag po doon ay Strong's. Yun po, Strong's H430 means letter H. Pag nandun kayo sa Greek, that would be letter G, which means Greek. Ano po? So, H means Hebrew. Elohim, definition, gods, is specifically used in the plural. Ano po? Paliwanag po natin, ano ba yung gods na yun? They are magistrates, used as a superlative. And they refer to, sino? The angels, great judges, and the mighty ones. So marami sila. Hindi ko sinasabing maraming Diyos, but God the Father, yung pinaka-alpha, omega, aleph, tab. Okay, well, sino ba talaga yung Diyos? Meron po. Merong hindi nakikita. Pero nagmamanifest. Ang manifestation niya ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mga minamahal, o si Yeshua Mashiach. Paliwanag lang po, no? May 5 minutes pa naman doon bago tayo mag-11. Okay? Para merong academic, no? Academic lang muna ngayon. Talagang academic yung 5 minutes. Okay. Si Yeshua HaMashiach or Jesus Christ na kilala natin, galing from Jesus Christos, siya po ay tinawag sa John na Logos. Yung Logos sa Latin ay verbo, ng English po ay active word. The expression, mga minamahal, the external manifestation and expression of that which is from within. Aba, grabe no? So, pwede ba yung Pastor Roderick? Pwede naman. Nakita po ninyo, nananalamin po ba kayo? Yes or no? Yes. Lahat ng bahay may salamin. Okay? Ano nakikita niyo pag humarap kayo sa salamin? Your own image. Paano kung may humarap kayo sa salamin at nakita ninyo iba? Hindi na salamin yun. Amen po? Baka portal na po yun. Nakakatakot na, now, pag tumayo po tayo sa mirror, ang makikita natin ay refleksyon ng ating sariling image. But that's the external. What you're seeing sa mirror is the reflection of your external, which is the body. Pero mga kapatid, there is more than the body. Mga kapatid, nandoon yung, ang tunay na tayo ay yun nandoon sa loob ng body. Mahirap makita yung soul, ano ho? Amen? Yung soul, mga kapatid, coming from the Hebrew nephesh and the Greek psyche, sa Latin po nito ay anima. Ayun ang tawag, anima. Bakit ano anima? It is, mga kapatid, the force, the intellectual force or the intelligent force causing the body to move.
para that's the word animation. Natigil po yung word na animated? Animated means pinapagalaw. Kaya gumagalaw yung katawan because there is that animating factor within, which is your soul. Kaya ang tawag sa soul, kalag, kaluluwa, nepesh, suke, anima. Mga minamahal, doon natin kinuha yung word na animate para makakilos. So ang body natin ay kumikilos because merong puwersa sa loob. And it's called the soul. Amen po. So makikita natin ay yung body, but you cannot see your soul. Pero kayo po ba at yung soul ay, yung body ba, lahat ng gusto ng soul, gagawin? Yes. Dahil the body is only taking orders from the soul. So makikita po natin mga kapatid. Now, surprisingly, or amazingly rather, ang soul, ang main core ng soul is called will. W-I-L-L. Tama po ba? Wala ba kayo napansin na si Jesus Christ ay tinawag na image, temple, and the manifestation of God the Father. At nung si Lord Jesus ay nabubuhay, mga minamahal, wala siyang ibang prayer at deklarasyon ng purpose. One, ang prayer niya palagi ay, not my will, your will. I came into this world not to fulfill my will, but to fulfill, to do the will. Nakita po natin. So it's amazing mga kapatid na the invisible Father ay nandoon kay Jesus Christ. The works that I do, the words you hear, it's not coming from me. It's coming from my Father. Lahat ng ginagawa ko, hindi ako may gawa. Gawa ng Ama ko yun. At lahat ng sinasalita ko ay hindi ko salita. Lahat ng salita na nadinig ninyo ay salita ng aking Ama. So nakikita po natin, klaro, na the Father resides within Jesus Christ. And Jesus is the external manifestation. Nakita na po natin. Clear na po ba doon? Okay? So kaya nga, hindi siya pwedeng, ang sama siguro na yung katawan niyo may ginagawang iba kontra sa will ninyo, no? Mahirap siguro yun. Pagka yung katawan natin gumagawa ng something na opposite sa gusto mo mangyari, anong tawag doon? Baka may nakapossess na iba doon sa katawan. You're no longer in control of your own body. Ano po? Okay? Praise God. So kita, being the body of Christ, we are the body of Christ karon. Di ba, si Jesus yung body nung Ama. Hello, are you with me? Si Jesus yung body nung Ama. Niniwala po ba kayo doon? Sister John 1:1. Okay. Alam niyo, wala na eh. Talo na yung mga nagsasabing tao lang si Jesus Christ. Ang dami kayo sinabi ng Bible na si Jesus Christ, God. Di ba last Sunday, sinabi natin, Almighty. Siya mismo nagsabi na, I am the Almighty. I am the first, the last, the Aleph, the Tab, the Alpha, the Omega. John 1:1, in the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and the Word was God. Now, something happened. Mga minamahal, if we're gonna ask Jesus, yung theology ni Jesus Christ, let's, Lord Jesus, dahil ikaw naman galing mismo sa God, and you being God, tell us more about being God. Ano ba ang God sa'yo by your own definition? Sinabi na po ni Jesus na God is a spirit. Amen? That's more powerful than just the soul. Ba? Parang mahirap intindihin yung espiritu at saka yung kalag, ano ho? Meron pa pala na mas malakas. Uy, grabe. Ano yung tanong ko? Nalibog na naman po ba kayo? Okay. Naguluhan na naman po ba kayo? Ba, meron pa mas malakas. Grabe, no? The first Adam was a living soul. The second Adam was a life-giving spirit. Oh, sabi. Ginawa tayo in the image of God. Yes? Image and likeness of God? Create tayo? Yes or no?
So if God is a trichotomy, kita na mga anak niya, mga tao, created in His image, ay trichotomy din. Hindi tayo daiko. Daiko means dalawa. Tricho means spirit, soul, body. Now, Jesus being the body of God, God the Father being the will, the mind, the heart. Oh yeah, Jesus, that's the soul eh. Alam niyo po ba yung nakakaramdam ng pag-ibig ay yung soul? Amen? Yung thinking ay yung soul, but there's something deeper na mahirap ipaliwanag. Dahil yung life ng soul, uy, grabe no? Oh, grabe na to. Parang nakuha na ako. Kanang, yung body would be the smartphone. Alright? Nagit po ninyo? Tapos may battery. So may battery. Dahil hindi tatakbo yung smartphone kung walang battery. Tama. Pero yung battery, para laging may power, kinakailangan i-plug in mo sa mas malakas na source. Tama po ba? Hello, are you catching the picture? May smartphone ako, pastor. That will be the body. Okay? That's the hardware, the drive. Then, meron tayong tinatawag po na battery. Tama po ba? Now, yung battery, yun ang nag-i-empower doon sa smartphone. Pero para palaging may power yung battery, kinakailangan i-charge mo sa mas malakas na source. No wonder, sinabi ni Jesus, may warning ako sa inyo. Sabi ni Lord Jesus, teka, theology ko to ha. Theology, not my theology. Theology ni Jesus Christ to. Theology. Theology means the study of God. Lessons about God. And the best person who can discuss, mga minamahal, ng subject ng God, ay yung God mismo. Not just the man of God, not just servants of God, but God Himself. Mas maganda na kayo yung magpakilala sa sarili nyo kesa iba. Amen. So it's like sinasabi ni Jesus na, sino nakakita sa akin, nakita na yung ama ko dahil sa loob ko yung ama ko. Pero kaming dalawa ng ama ko, meron pa. Naku. Sinong kinikilabutan dito? I'm having goosebumps. Sinabi ni Lord Jesus, pwede ito makita, Sister Juan. Hindi ko alam yung chapter verse. Bahala ka na. Any man na makablaspheme o speak against the Father or ako, the Son, mapapatawad pa kayo. Parang sabi, okay pa na tapik-tapikin ninyo, gawin ninyo, laruin ninyo yung smartphone nyo. Walang mangyayari. Pwede niyong kalikutin yung battery, walang mangyayari, pero wag niyong isusundot yung daliri niyo doon sa main switch. Dahil tiyak patay kayo. Totoo, hindi. So sinasabi ni Lord Jesus, okay, dealing with God the Son, okay, kung meron kayong problema dyan, pwede po kayong makasurvive. Pag nagkamali tayo with the Father, pwede pa tayo makasurvive. Pero pag tayo ay nagkamali sa Holy Spirit, naku po, hindi na po yung smartphone, hindi na po yung battery, yung kuryente na mismo ang nilaro natin. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Grabe, no? Amen. Alam niyo, nakakatuwa, nagsimula tayo kanina sa Elohim, pero ngayon pinag-uusapan na natin si El Elyon, si Abba Father, si Jesus Christ, pero ngayon yung Holy Spirit. The Father gave the Son, pero may sinabi ni Lord Jesus, makabubuti na exit ako pansamantala. Bakit? Para to reach the world, I will need a bigger body. Amen po ba? Para makapag-minister ako sa buong mundo, I need a bigger body.
Pero bago pa tayo dumunta dun sa bigger body, let's talk about John 1. What happened? What happened with the God who is a spirit? What happened to the Word? Ito po yung nangyari, John 1:14. Nako, praise the Lord, malapit na. John 1:14. Pastor, ang Matthew may Christmas. Tama? Ang Luke may Christmas. Sige, John ba may Christmas story din? Yes, ito. Ito yung Christmas story ni John. At 27 ba ngayon? 27, 28? 27. Okay, 27. The super blue moon, the biggest full moon. Sana walang bagyo, sana walang weather disturbance. Lumabas kayo ng Martes, Miyerkules, makikita niyo the biggest blue moon for the year 2023 is set by 30 and 31st. Wow, alam niyo, amazing tong August na to. So parang sinabi ni Lord, walang ghost month ngayon. Bakit? Sa isang buwan, palilitawin kong 2 beses ang full moon. Okay? Lumitaw ang full moon nung August 1st at lilitaw ulit ngayong August 30, 31. At yung tawag po doon ay blue moon. Wow. Bakit naman? What's so exciting about that, Pastor Roderick? Doble, no? Kasi po, nadinig niyo na yung salita na, sige na, kain na lang tayo, bahala na kahit malaki yung mahal dyan sa restaurant na yan. Bakit? Once in a blue moon lang naman to. Nadinig niyo po ba? Sige na, pakyaw na, once in a blue moon. Ibig sabihin, that doesn't happen all the time. I want you to be very, very happy this week. I want you to be thinking of great, not just good, but itaas nyo na yung gear. I want you to be thinking and thanking God for great or greater things this week. Because we're not just gonna have double, we will also receive something that doesn't happen all the time. Oh, do you believe in such? Yes. Pastor Roderick, hindi ka ba nagiging astrologer na? Hindi ka ba ikaw ay naniniwala na rin sa mga, well, I believe in the Bible. The Bible says, the heavens declare the glory of God. Gagawa ko ng mga creation dito sa heaven para ito ang magsasabi kung ano ang mga programa ko dyan sa lupa. So merong mangyayari na mga minamahal, very rare. Wow. Amen po ba? Pero is it about the full moon? Hindi. Kasi po, kaya ako lang nabanggit yung super full moon, at the same time, ako nga magpupunta ako sa beach resort eh. May kasama ka? Oo, si Lord. Wala ako kasamang tao. Si Mama Grace bukas darating. Sila nila Faith bukas ng gabi. Pero Martes, Miyerkules, siguro nandun ako sa may, saan pastor? Pag sinabi ko sa inyo, baka sundan ninyo ako. Basta one of the resorts. I will just be praising and worshiping the Lord and calling those things. Calling the great things of God. Pero what's exciting is, mga minamahal, what's exciting is not just the blue moon. It's after the blue moon, September 1, pagbukas ninyo ng mga television, nakangiti na naman yung pinsan ni Jackie Chan. At kumakantang, whenever I see girls and boys setting lanterns on the street. Di ba? Merry Christmas na naman. Berna. Berna po. Oh, di ba? Ito na yung mga good months. Walang ghost month. Good months are coming. Walang patay na pinansyal. Oh, amen naman dyan. Buhay na naman ang Iligan. Biba! Iligan. September eh. Di ba? Buhay na naman yung Iligan, sigurado. Gugulong na naman at rorolyo ang economy ng Iligan. Oh, Ber yan. Very good month yan. Ber. Tingnan nga natin. And the Word was made flesh. Alam niyo po, ito yung talaga nangyayari sometime in bare months.
especially the end of September, dahil sa end of September, that will be the New Year ng Israel. Wow, New Year talaga. Spiritual New Year is called hello, nakuha po ba ninyo? Ang isang taon, 12 months. Pero sa Old Testament, ginawa lang ni Lord, kinat niya. Lahat ng activity ko, hindi ko i-spread out into 12 months. Paano nangyari yun? So, alam niyo po ba na lahat ng feast doon sa Old Testament ay mga programa ng Diyos na gagawin sa tao? Passover, Pentecost, ano na lang ang kulang? Nangyari na ba yung Passover? Yes. Ano nangyari sa Passover? Redemption natin by the death of Jesus Christ. Ano nangyari sa Pentecost? Birth ng church at ng Holy Spirit. And then, ano nangyari sa trumpets? Trumpets, mga minamahal, yun na yung sinabi ko last Sunday na medyo naiyak ako, di ba? Yung at one moment, atonement, 9 days. 9 days yun, ihip ng ihip. 9. Why 9? Mga minamahal, okay, ito maganda. 9. Tama ba 9? Kailan ba nangyayari ito, Pastor Roderick? Okay, last na mangyayari yung Pentecost would be sometime May or June, depending sa lunar. Kasi they go by lunar, no? Mid-March, that will be Passover. Then from Passover, bilang po kayo ng 50 days. Kaya sabi ko sa inyo, grabe yung Bible eh. Talagang hindi sinungaling yung Biblia eh. Amen? Kasi bakit ko po sabi, nung namatay si Jesus Christ, kasi alam niyo po ba na pag sinabing Passover, yung palang Passover, now listen, how many days talaga ang 1 week yung celebration nila, pero how many main celebration meron ang Passover? Tignan ko nga po yung ko natin, Bible trivia tayo. How many? 1, 2, 3. Ano mangyari doon? Okay. Ito po, gusto niyo po malaman. There are 3 things na mangyayari sa Passover. Hindi ko lang ma-recall kung ma-recite ko ngayon. 1, Feast of the Unleavened Bread. Feast of the Unleavened Bread. Pero ang culmination po nito ay, Pastor Roderick? Ang culmination po nito is the slaying of the Paschal Lamb. Yun. So, kadalasan po, listen yung Passover day ay hindi 1 day, but mainly 3 days. Sa loob ng isang linggo, para mangyari yung 1, 2, 3 events na yon, para mabuo yung Passover, it will take 3 days. Amazing, dahil no si Lord Jesus, from sa communion hanggang sa resurrection niya, ay nakapaloob sa 3 days. So you count from that, mga minamahal, once na natapos yung 3 days na yon, mag-start ka magbilang. Okay, 50 days. Amazing dahil nung nabuhay si Lord Jesus, He was still around for another, how many days? 40 days. He walked on earth here and there. Pinaka-main project niya is dalhin yung, i-transfer yung paradise sa third heaven. Hindi ko na i-discuss yan dahil kakainin yung oras, Paradise na kinuha niya sa ilalim at itinransfer niya sa third heaven. Kaya nga, ang unang-unang gagawin ni Lord, pagka give up niya na yung kanyang soul, is to descend to paradise, to the lower world. Kaya nga, ano yung sinabi niya doon sa, Lord, pag mamatay na tayo ngayon, pumasok ka sa kingdom mo, alalahanin mo ako. Ano yung sabi ni Christ doon? Sa magnanakaw? Anong ginagawa ng magnanakaw? Anong ginagawa ng magnanakaw? Magnakaw. Paano magnakaw? Uy, Pastor, ba't mo sa amin tinataw? Ba't mo naman sa amin ba't mo naman sa amin tatanong yan? Para mo kayong magnanakaw. Hindi, okay. Pagandahin niyo yung word na nakaw. Manguha ng hindi sayo o mangagaw. I'm sure magaling na magnanakaw yung mga yung kasama ni Jesus Christ. Amen? Tama?
Nasave ba yung magnanakaw? Yes. By simply acknowledging Jesus Christ. Nabautismuhan ba yung magnanakaw? Walang bautismo. May church membership ba yung magnanakaw? Wala. May magandang credentials ba yung magnanakaw? Baka magulat tayong lahat pagdating sa langit na siya yung nakagawa ng pinakamaganda doon sa lahat. Bakit? Kasi magandang escort ni Jesus Christ na isama ang isang magnanakaw para agawin ng kanino galit ang magnanakaw? Kanino galit ang magnanakaw? Sa kapwa magnanakaw. So, halika, isa kang magnanakaw, samahan mo ko dahil pupuntahan din natin yung isa pang magnanakaw dahil may aagawin tayo na ninakaw niya sa amin at ililipat natin doon. Today, you will be my escort in paradise. Tama po ba? Tara. So, he led captivity captive. Grabe. Para sinabi siguro pag, okay na, wala na tayo sa katawan natin. Oh, ready ka na. Alam ko magaling ka. Alam ko magaling ka sa agawan eh. Sama ka sa akin dahil may agawin tayo doon. Biruin nyo, unang-unang ministry niya, major, dalin yung mga nasa impyerno paakyat. Because paradise was back then, nasa ilalim. So, nung si Paul pumunta sa paradise, wala na sa ilalim ng lupa. Nasa third heaven na. Grabe, no? Ganda, no? Sana matapos yun. Alin? Movie. Tapos na nga eh. Release date na lang ang kulang. Yung Passion of the Christ 2 ni Mel Gibson. Bakit to? Doon ipapakita ni Mel at saka ni Jim Caviezel kung ano ang nangyari sa loob ng 3 araw na si Jesus nandun sa ilalim. Oh, exciting. Wala pang movie na nagawa na ganun, ano? So, pray po natin na ma-release yung movie na yon. You shall be with me in paradise. So, nadala. Na mga minamahal, glory to God. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Repent. Pasok tayo sa kingdom. To take the kingdom. It's being given to us. We have to take it. Now, paano? Where do we begin? Yan, linggong-linggo. Linggon-linggo at maganda yung title na yan. Brother Ming, alam mo yan, no? Kanta. Saan ba yun? Where do I begin to tell the story? Saan ba tinimsong yan? Love Story. Tama. Team from Love Story. Okay. Iba naman pala yung Romeo and Juliet, A Time for Us. No? Okay. Anyways. Uy, nasa simba ka pa, mamaya ka na mag-nostalgia. Oh, nasa simbahan nga pala ako, mamaya na ako mag-nostalgia. So where do we begin? We begin with the mind. Amen? Pag pumasok yung kingdom of God sa atin, ang resulta sa tao, there will be a complete transformation. But the transformation, it will be a complete transformation, but it will not happen immediately. It is going to be a progressive, gradual transformation. So alam natin na yung tao tinamaan ng kingdom of God pagka magsimula na yon. So, meron ba sinabi sa Bible na tayo po'y nabago na pero patuloy pa rin binabago? O meron po, we are being transformed into His image. From glory to glory, from faith to faith. So meron pong hagdanan, meron pong stages. Tayo po ay patuloy na. Yun, kaya kayong kantang, binabago mo ako araw-araw. Araw-araw binabago tayo. Amen po ba? Sino po naniniwala doon? I believe na you're not the same Christian you were 10 years ago. Dapat lang. Okay? Or, Pastor, 20 years ago na akong Christian. 20 years na po ako na Christian. Okay, or 30 years. Well, my prayer and hope, trust na through the years, meron pong positive changes. Because it's not gonna happen overnight. Hindi tayo mabago. Well, yung body natin, one day will just be changed in a moment. The body is walang problema yung body.
Pinahuli ni Christ yung body. Ang pagbago ni Lord sa body natin, mabilisan lang. Sabi, the bodies will be transformed. It will be changed, metamorpho, mga minamahal. In a moment, in a twinkling of an eye. Wow, bilis ha. Pero alam niyo, mahirap baguhin na hindi makakuha in a twinkling of an eye is the soul. Ayun. Amen po? It's the being. Himself, herself. Kinakailangan yun i-mold ng Panginoon. Nakita po ninyo mga minamahal, when God made man, nung ginawa niya yung tao, kakaiba. When God created the rest, He just spoke the word. He was saying this and He was saying that. He said this and He said that. Let there be this and let there be that. And it was so. Di ba? Let there be light. Let the waters be gathered in one place. Di ba? Sabi ng Panginoon, and the land appear. Let the land. So sabi ng Panginoon, kung anong gusto kong palitawin. But in building, creating the man, hindi niya sinabing, let there be man from the ground. Di ba? Anong ginawa po niya? Meron pong the making, may molding. Yung clay, the potter, minold niya, mga minamahal. It was a masterpiece. In the same God, God doesn't change. Same thing. Amen? Imo-mold niya. Ulit tayo. Di ba? So, yun. Glory to glory. Yung soul natin. So, let's begin with the mind. The mind. Transformation begins sa renewing of the mind. Sister Dale, meron ba tayo diyang amplified? Amplified version ng Romans chapter 12 verse 2. Pag sinabi po nating mind, we're not just talking about the soul, we're talking about the attitude. You know. Kaya when the Lord Jesus gave the first sermon related to the gospel, ang binigay po niya ay yung Sermon on the Mount. At tinatawag pong Beatitudes. Beatitudes, which is, mga minamahal, another term for, or an abbreviation sa beautiful attitude. Ito dapat yung conduct, ito dapat yung ethos ng kingdom people. Do not be conformed to this world. Yan, ito po yung repentance. So, ito na po yung repentance. It's not just being sorry and confessing your sins. Kasi maraming tao, kitang tanan, walang problema doon, but that's very shallow. That's very shallow. It's about trying to remember all the sins, trying to remember all the mistakes, kana-kana. Then you list it down, write it down, and then you confess it. And then you confess it, paulit-ulit lang. Mga minamahal, it's more than just confession. Repentance is not just confession and being sorry. Para totally ma-address yung problem, we have to change the program. Amen po ba? We have to reformat. O yun ang sinabi, reformatting ang gagamitin natin. I-reformat. Now, alam niyo po ba, whether we're talking of computer or smartphones, any device na i-reformat natin, meron pong warning muna before you, sabi, okay, I decide to reformat kaning kwan. Pero magbibigay muna siya yung kwan na, you sure? You sure you want to reformat? Magbibigay siya ng notice because the moment na sure ka na at pinrest na yung reformat button, everything na nandito will be erased. Do you need a backup data bank para i-transfer? No, mga minamahal, do you still want a backup data bank ng old life ninyo? Teka, oo nga, marami akong nangyari sa buhay ko noon eh. Ayoko malimutan. Lalo na yung mga may utang sa akin na malalaki. Ayoko malimutan. Yung mga hirap patawarin. Pero hindi naman ako makakapasok sa kingdom kung dala ko. Pero pwede ko siguro for reference sake. May reference ka pa na nalalaman dyan. Pwede. No, sorry to tell you people, wala pong available extra na data bank ang langit o magpo-provide ang Ginoo para kuanan. Dahil the moment na nagpa-reformat kita, talagang madidelete. And that is why it's called being born again.
Parang bago ka ulit na tao. No, subukan po ninyong tanungin yung mga bata. Ilang taon ba nakakausap yung bata? Yung mga nanay dito, ilang taon yung nakakausap yung mga anak nyo? Yun talaga makapagkwento na siya. Ha? 1, 2, kay Sister Marie, 1 and 2, nakakausap niya na. Okay? Mabilis, no? Anong gender kadalasan ng mabilis? Babae. Babae, no? Kaya nga nagtataka ako, bakit daw wag na lang daw yung babae ang maging preacher, samantalang sila mabilis magsalita, ano? Okay, now listen, people. Yes, totoo po yun, no? Scientifically speaking, mabilis ang development ng brain ng babae. Ano po? Totoo po yun. Now, listen. Pag nakakausap nyo na, pwede nyo ba silang interviewin? Kumusta ka naman ng old life mo? Bago kita naging anak. Saan ka nga ba galing? Nagaganon nyo ba yung anak ninyo? Nakausap mo si Naisel? Ha? Anong year ka nga yung the last time na nabuhay ka sa earth bago ka kita pinagbuntis? Taga saan ka ba? Kasi para nakikita ko yung hair mo, parang medieval princess ka. Siguro panahon ka nila Mary Antoinette o nila King Arthur. Naku, grabe. Para mo sinabi nag-reincarnate. Pero nakakatakot isipin kung meron ng bata na biglang nagsabi na, alam mo mama, bigla kang kwentuhan na, kukwento ko kaya yung past life ko sa iyo. Sa totohanan lang, kaibigan ko si Cleopatra. Diyos ko, Panginoon ko, magpapatawag talaga ako ng pastor for deliverance. Sabi ko, baka napoposes na siguro to. Di ba? Nakakatakot, di ba? So, we don't believe sa ganong paniniwala. Though may mga sciences, pseudo-sciences, na naniniwala sa past life at sa reincarnation. But we as Christians, the Bible doesn't cover it. There's nowhere in the Bible, mga minamahal, para hanapin natin yon. Amen? So, ibig sabihin, every person na pinapanganak is a totally new, not a reincarnated person. Amen? Wala na siya, wala talaga maalala dahil paano maalala yan Di ba? So, wag naman sanang gano'n na may namamatay, hanap na naman. Si Tatay Nelvin, nasa ibang matres naman ngayon, di ba? Kung naniniwala tayo sa reincarnation, nakakatakot. Gusto niyo ba yung ganon? Nakakatakot, ano ho? But praise the Lord, hindi sinabi ng Bible na ganon. Pero sinabi ng Bible, pwede ka maging bagong tao ulit. Not by being born in the flesh, but by being born within. But by being changed doon sa mind. Then you're a totally new person. You become a new person. Wala ka ng track record ng past mo. You're a heavenly being now. Yun ang doktrina ng Bible. So paano magsimula? Do not be conformed to this world. Ibig sabihin, you are no longer of this world, but I'm still in the world. Yeah, sabi ni Christ, they're still in the world, but they are no longer of this world. They don't belong here anymore. Yung mga binigay mo sa akin, Daddy God, Ama, lahat ng binigay mo sa akin, I have kept them. I have preserved them in your name by your word. I have kept them. Sabi ni Lord. Now, I pray na nandito pa sila sa lupa. Mauna ako sa kanila dyan. Pero I pray for them. Na ingatan nyo sila sa lahat ng evils dito sa mundong ito. They are no longer of this world. But I'm not praying, no, not yet, that you take them, you remove them out. Not yet, not at this time. But you preserve them. Na all the powers of the world combined, hindi sila magalaw. Tereo ek. Alam niyo ibig sabihin, ang ginamit ni Christ doon na kept and preserve, ang ginamit po sa Greek is tereo ek. Ibig sabihin, when danger strikes, kindly take them away from the center of danger. Yun po ang ibig sabihin ng tereo ek. Iiwas natin sila, Daddy God, sa mga panganib na darating sa mundo. Amen? Do not be conformed to this world, this age, fashion after. So do not form yung mindset natin. Forming the mind is also forming the man.
Fashion after and adapted to its external superficial customs, but be transformed. Be transformed. Yun na yung reformating. By changing the entire renewal of your mind. Now you're gonna have a new ideals and you will have a new attitude. And I believe those are all heavenly now. Heavenly na, heavenly. Heavenly, positive, negative po. May problem ba sa langit? May mga namumblema ba sa langit? May mga depressed ba sa langit? May mga negative vibes kaya sa langit? Wala. So it's like saying na, okay, tagalangit ka na. Start acting like one. Start thinking like one. And feeling like one. Unlimited. May bago ka ng dictionary. Mga minamahal, hindi po porque sinabing dictionary, isa lang ang dictionary. Bawat bayan, bawat bansa, may kanya-kanyang dictionary. So parang umalis ka na dyan sa lumang dictionary, may bago ka ng dictionary ngayon. Ibig sabihin, bago na yung vocabulary. So sa heavenly dictionary, wala nang problem, wala nang negative vibes, wala nang ito mga word na cannot do, cannot be, impossible, magdi-disappear yung mga word na yon. Ang magiging sa vocabulary ng langit, all things are possible. Yung limited, nagiging unlimited. Yung cannot do, can't do, can do. Nagiging plus na yung minus. Sa world, mga minamahal, you always see problems. Sa heavenly mindset, you always see solutions. Amen po ba? Iba na yung nakikita ko, it's a solution. So, pero may problema. Goy, gumising ka, maging realistic ka, may problema tayo ngayon. But then, iba na yung takbo ng isip mo. God has a purpose. May purpose ang Diyos. May purpose ang Diyos. May purpose ang Diyos. You don't say problem, you say purpose. And what's the end result ng purpose ng Panginoon? His highest glory and our highest good. Pinakamataas na kalwalatian niya, saka good natin. Amen po ba? Sarap kaya ng positibong tao. Di ba? Sino dito ang kayang bumasa ng taong positive? Di ba, mga minamahal? Well, tayo mga Christians, pero hindi man tayo mga psychics, and I pray na wag niyo na lang ipingin kay Lord na, Lord, open my third eye, please. Para ako mismo, ayoko yatang pabuksan kay Lord. Kung may third eye man, ayokong pabuksan. Kasi, pastor, iba na talaga pag may third eye ka. Sabi ng iba, yung mga nasa mundo, makikita mo yung aura ng tao. Kailangan pa ba yun? Di ba? Sabi naman ng Bible, mahalata naman. How do you know energy is present? Can it be detect? Pwede po bang ma-detect ang enerhiya, presence ng energy? Yes. Sabi ni Nikola Tesla, through frequency and vibration. Kaya yung may positive energy, di ba? Good vibes. Alam niyo, lapitin ba kayo ng mga bata? Lagi may nangumingiti sa inyo. Ayan. Oh, dami. Lalo yung mga mangungutang, pastor. Tanong kay Smile. Hello, thank you. Okay. Sabi nila, mga minamahal, ang taong lapitin ng bata at lapitin ng mga pets at laging binibigyan ng smile ng mga tao ay mga taong mabilis din makalabas ng problema. Lapitin din ng blessing. Now, kung merong ganyan, hindi ko alam kung sino sa inyo, kayo lang makakaalam yan. Ano po, ano? Pastor, hindi ka inis sa mga bata, lapitin ka ng bata, gustuin ka ng mga bata, gustuin ka ng mga tao, naka-smile sila palagi. Alam niyo po, hindi lang yun nalalapit sa inyo. Lalapit pati mga pets, mabait ang mga pets sa inyo. Ang mga opportunities, dumarating din sa inyo. Ang dami, ang bilis yun yung makalabas ng problema. Those are signs that you are moving or operating in a good vibrational energy.
you become a magnet. Pero napansin po ninyo, galing ka na sa bahay, inis ka, palagi kang inis kahit walang problema. Then yung inis natin, inis na rin yung mga katabi natin. Paglabas mo, galit yung aso, hinabol ka pa, sumakay ka ng jeep, nagsigawan pa, hanggang sa palengke, nakipag-argue ka dahil sa ano. Naku, kawawa na tao na to. Saan kaya natin ilalagay ito? Ilagay mo kaya muna sa rep yung tao na ganyan. Ano po? Do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good. And now, listen mga minamahal, dito ko po i-close to. Kasi series ito Series about the kingdom. Metanoia ang Greek sa repentance. Noia means, doon ang galing your mind, the way you think. Kaya may tinatawag na, maraming iniisip yan kahit hindi totoo. May mga bagay na parang totoo sa kanya na wala naman sa katotohanan. Ang tawag doon paranoia. O nasa ibang mundo yan. Maka nasa parallel universe. Nadinig niyo ba? Ang tao na yan, paranoid. Ayun, di ba? May tinatawag din po metanoia. Ibig sabihin, nabago na. Meta means change. Nabago na yung isip niya. With new ideals. Okay, now listen. Anong mind? Yan, Christians na po tayo. Okay, Christians. Sino ang unang-unang example natin para makuha natin yung kingdom mindset? But the King of Kings Himself. Philippians 2. Ito na po, malapit na po ito mag-close, but I will be sharing with you itong tatlong letter P. Tatlong letter P. Wala sanang away sa mga Christians kung totoo ang Philippians 2 sa buhay natin. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, and of one mind. Okay? So, hindi lang ito sa mga kapatiran. Bakit opposite sa track, ang mag-asawa nagbabangga din? Mga minamahal, walang mag-asawa na hindi nagbabangga. Nagkakatampuan talaga, normal yan. Walang makasabi ng amen? Kung gaano kadali na attract, may backside yun. Okay? Sweet na sweet. Ito ang hindi ko may paliwanag eh. Ang marital relationship ay parang champoy. Champoy, to be specific, kiamoy. Kasi may champoy na kulay itim di ba? May champoy na kulay itim, pero yung kiamoy, yung orange. Ano yung kiamoy? Yung kiamoy, yung pag tinikman mo, mauuna mo matikman yung matamis. Una mo matitaste yung tamis, tapos mamaya maging maalat. Ang ending, mapait. Yan yung kiamoy. Mga minamahal, no? Meron na ba nakakain dito ang kiamoy? Di ba? Another form ng champoy. So, matutuwa ka, mga minamahal, sa hindi naman ako psychologist. May psychologist ba dito? Psychology class. Si Pete nandoon sa Manila sa psychology. Hindi porke ang couple ay hindi porke sila ay sweet na sweet. Hindi porke na naku, mahirap ito. Baka mabato ako nito. Tatakot ako magsalita. Pagka hindi kayo showy, hindi ibig sabihin hindi kayo nagmamahalan. Kadalasan, ang tahimik na relasyon hindi showy. Pag masyadong showy, it's one way of compensating yung opposite. Ganito po, para mas magandang sabihin. Ganito, sabihin ko General to wala akong pinatatamaan. Katakot ito. Magpipreach lang ako nakapikit ang mata, baka magalit kayo sa akin. Ganito po yun, mga minamahal. Makaka-relate kayo sa akin. Pag masyadong sweet,
prone din sa mabilis na away. True or false? Pag sobra kayong sweet, ganun din kadali ang tampuhan. Ganun po yun. So, kung ayaw nyo malagi magtatampuhan, medyo timplahin natin yung sweetness. Hindi ko to binabase. Ako, yan ha. Paano mo nasabi, Pastor? Hindi ko to binabase sa experience ng iba. Lahat tayo naka-experience niyan. Kaya nga pag sobra kang high, pagka may nangyari na hindi mo kaagad gusto, sobra ka din kaagad disappointed. Kasi sumobra yung taas ng expectation mo. Is this totoo? Hindi. Pag sabi, wow, ikaw na talaga. There's nothing like you. Wala kang katulad. You're too good to be true. Sumablay. Aray. You broke my heart. Bakit? Ang tingin ko sa iyo ay Prince Charming. Hindi ko alam na may time pala nagka-transform ka rin na maging beast. Totoo naman po yan. Mga minamahal, bawat lalaki ay may two modes. The Prince Charming mode and the Beast mode. And bawat babae ay Cinderella by day, but umalis ka na kaagad paghating gabi dahil babalik ka sa dati. Grabe, no? Kaya pala doon pala nakuha yung mga fairy tale na yun, mga minamahal, no? May palaka, naging prinsipe. May halimaw, naging prinsipe. Tapos may mga oras sila, may deadline, di ba? Oh, maganda ka ngayon, ha? Pero pag tunog ng kampana, tumakbo ka na. Dahil lalabas na ang totoong ikaw, di ba? De, totoo naman po yun, mga minamahal. Well, totoo yan dito sa Bible. Saan nagkakaroon ng problema? Pag hindi na pareho ng takbo ng isip. Yun ang problema. At may mga moments, may mga panahon, both in church, filial, marital, o sila lahat ng klaseng relationship na, sinabi ko na, lahat na ng klaseng relasyon, sa kita-kita ng mga igsoon dire sa lawas ni Kristo, tama ba? Lawas ni Kristo, katawan ni Kristo. Kita-kita ba ng mga magkakapatid sa katawan ni Kristo o magkakaibigan o mag-asawa? May panahon na sama-sama tayo sa isang highway. Pero may panahon nagkakaroon ng junction. Yung junction ay yung letter Y. At hindi natin maiiwas yan sa daan ng buhay o daanan ng buhay. May junctions, may intersections, at may rotonda. Dito na nagkakalituhan. Sana yun. Tapos ba nagkita-kita kayo, nagsisisihan. Sino ba? Akala ko susunod ka sa akin. Akala ko nga yun na. Normally yun na. Nag-start ng conflict. Kasi nag-left yung isa, nag-right yung isa. Di ba? Bago umalis, convoy tayo pero magtatampo ka, convoy tayo. Nauna ka pa sa akin. Saan ka ba dumaan? Nandito ka na pala. Hintay ako nang hintay sa'yo sa likuran. Nauna ka na pala. Nag-diversion road ako. So, may mga minsan ganun, ano? Now, ginagamit ko po itong mga analogy na ito dahil the same thing with the way we think. Doon tayo nagkakaroon ng diferensya pagka nagkaroon na po ng mga junctions yung mind path natin. Ang kadalasan nangyayari ito sa babae at lalaki. Bakit to? Kasi ang lalaki ay sa other side ng brain at ang babae ay nag-ooperate sa other side ng brain. Di ba? Tama po ba? Pambihira magsabi ang dalawa na yan. Yan! Oo nga! Pareho tayo na nagustuhan. Kadalasan sabihin, ito okay ito. Ay hindi, parang mas okay ito. Kaya kadalasan po, ang babae gusto magpasama sa asawa sa shopping. Bakit to? Para umimen ka sa babae, di ba? At hindi lang umimen, para mag-offering ka din pagdating na sa cashier. Pero ang lalaki kadalasan, gusto mag-shopping mag-isa. Dahil pagka
yung babae yung mag-shopping, mag-i-amen lang yung lalaki. Pero pag yung lalaki yung nag-shopping, naku, pagpalain ka kung umamen yung babae. Naubos yung maghapon, wala ka pa nabili. Kaya, tanong yung mga mister ninyo, madali lang mag-shopping yan. Pag talagang seryoso silang mag-shopping, hindi aabutin ng ilang oras yan. Kasi bibili nila yung gusto nilang bilhin, mga minamahal. At mabilis sila makakabili kung walang misis. Pero kung may misis po yan, kahit isang araw, uuwi, walang nabili. Tapos kung may dala, hindi yung mister yung nakabili, yung misis. We're talking relationships here, mga minamahal. Okay? Kaya nga minsan, totoo hindi. Kaya nga minsan, sa mga babae, mas gusto nilang mag-shopping na ang kasama nila mga amiga nila kaysa mister nila. Tinood dili. Kaya mas madali mag-amen kung puro kita-kita ng mga babae. Ngani, no? Ganda naman ito. Ganon. Diba? Kasi sa, husband and wife, natural. Iba yung gusto ng lalaki. Gusto ng lalaki pantalon. Gusto ng lalaki ng brief. Mga minamahal. Sabi ng babae, gusto ko lingerie. Naku, patay. Diba? So, iba na yung iba. Iba talaga, totally. Now, tapusin na natin to. Layo na. Sa mine, the same thing. May time na, last 10 minutes na lang po, may time na yung attitudes natin humihiwalay sa attitude ni Kristo. Magsasabi ako ng amen doon, di na lang ako mag-a-ask. Kung magsabi kayo ng amen, ako na lang amen. May mga panahon, mga kapatid, na yung attitude natin, minsan hindi nakakasunod ng convoy. Alam niyo yung convoy, And ang pinakamahirap kung malayo lalo yung distance ng biyahe. Now, normal ba, pastor, yon? May condemnation? I don't think may condemnation because it happens. This happens, normal ito, na kahit may convoy, sometimes, hindi na iiwasan, may nakakasingit. Tama po ba? Doon ka maiinis na, nandun na, may nakasingit. Kasi, lalo kung yung nauuna, magaang ang paasa, mabigat ang paasa si linyador, tapos ikaw naman medyo hinay-hinay, naku, pag mahinay-hinay ka, tapos yung nasa unahan, mabilis. All the time, lagi may makasingit. So, yun pala ang reason bakit tayo sinasabihan. To be continued po ito next Sunday. Matagal ka pa, pastor? Gusto niyo ba madali lang? Tagal pa ako. Abot pa ba ako ng piyesta? Oo naman. Pero yung pista natin, second week pa ng October. Bakit second week, pastor? Bakit hindi September? Paunahin muna natin Iligan. Amen? Paunahin muna natin Iligan. Sa October na tayo. Second Sunday ng October. I-update po namin kayo kung ano. Ay, may plebisito pala dyan, di ba? Sino ba MC ngayon? Ikaw na. Ikaw mag-share niyan mamaya. Okay, tapusan na po natin to, mga kapatid, no? So, dito ko isisingit to. Kaya pala sinabi ng Bible, fix your eyes to Jesus. Laging looking unto Jesus. Sa King James, ang ginamit ay, looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Pero in some versions, mga minamahal, sinabi is, having our eyes fixed and focus, the vision and the attention. Alam niyo mga minamahal, I'm not gonna teach you how to do magic. Magic is a word na ginagamit ng mga non-Bible believers sa mga supernatural, sa mga extraordinary, sa mga special, beyond, meta, mga beyond sa normal. Okay? Now, ang Bible ay puno niyan because we believe in the power of God. We are walking with God, we are working with God, we are connected with God. So it's okay to expect miracles. Now, pero isang principle sa mga
kabila na nakuha nila. The magicians, the sorcerers, yung mga non-Bible believers, alam nila yung element eh. They're connected with the devil. Yeah, of course. Now, may tatanong po ako sa inyo, Japan Christian nation, hindi. Ang Japan Christian nation, hindi. May Christian pero hindi sila solido. Minority ang Christian. Versus the Philippines. Ano ang Philippines? Pagkagaling ka ng Amerika, binasa mo yung Philippine Airlines, religion, Christian, Catholic mainly, di ba? Wow. Pero pagka mag-landing na, may tour, sabi, mag-iingat po kayo dyan, lalo sa mga kanangkuhan, di ba? Nakakahiya, no? Christian nation tayo sa buong mundo, pero pag lalanding yung mga turista, sinasabihan sila na, pag nandun na kayo sa Maynila, nandun na kayo sa Pilipinas, ingat kayo, ingat daw, ingat. Pero sa Japan, hindi nila kailangan ng security guard. May mga lugar tayo na ang security guard natin ay parang mga army na papunta sa gera. At tinatawanan po tayo. Bakit? May mga bisita ako na galing ng England, at ang sabi nila, nakakatakot pala dito sa inyo. Bakit yung mga security guard ninyo, pag ganyan na sa amin, sa bansa namin, ibig sabihin may combat na mangyayari, gera. Pero sa atin po, talagang pala mga M16, what a Christian nation. At pumunta ka sa Japan, Shinto, Buddhist, hindi sila Christian, pero honest sila. Is it about just the creed? Is it just about the faith? I think it's more on sa principle. Christian nga tayo by creed, pero we are not practicing the principles. Ano ngayon? Economy-wise, mayaman ang Japan kaysa sa atin. Amen po ba? Totoo po ba? Pero sabi ng Bible, bless ang bansa na si Lord yung Panginoon. Bakit ang Japan? Marami pa pong bansa. At maraming nagsasabing Christian sila, pero mahirap. Katulad ng Mexico. Katulad ng Brazil. Christian, pero ang ipinarada si Satanas. Di ba? Naalala po ninyo? Sa pang-closing na po ito. I think it's to do with the principles, mga minamahal. Yung mga sinabi ng Panginoon, ganito yung gawin ninyo. Ganito yung gawin ninyo. Ayun. Amen? Ganito yung gawin natin. Pagka pinractice natin, so ano ba yung pra-practice natin? Last na po ito, no? With the mind of Christ, the mind of Christ. The mind of Christ, positive o hindi? Let this mind be in you. Number 1, the priority of the mind of Christ is to please God. So, ang isang Christian na laging iniisip is, ang buhay ko, ang actions ko, Lord, let it be pleasing to Thee. May it be pleasing, Lord, to Thee. Should I gain any praise? Di ba naalala po yan? Let it go to Calvary, to God be the glory. I want in my life, Lord, be glorified. So, isang Christian na totoo, gusto natin maging successful dahil ang secret naman ng lahat ng success is the Lord. So, attention and focus. Para hindi mawala yung sinusundan natin, hindi dapat tayo ma-distract, not easily distracted, hindi tayo ma-divert, hindi tayo sumunod sa decoy, ma-discern natin kung ano yung decoy at fix yung attention at focus natin sa Panginoon. A mind na meron, yung mind of Christ is number 1, to please God. Number 2, yung mind ni Christ is a mind that practices the presence of God. Ni minsan, hindi ka nag-iisip na ang Diyos ay wala o ang Diyos ay malayo sa iyo. Lagi mo sinasabing, God is with me. God is in me. I can do all things through Christ. So you have mga minamahal, okay? Yun, my life to please the Lord. I practice His presence daily, every moment of my life. Sa sinabi niya na I am with you always, all the time, unto the end of time. Amen po. Then last, 3 letter P lang na po ito. Maaalala po ba ninyo?
Yung priorities ng a Christ-minded person, ang mind niya is to please God. Yung focus niya, attention niya, nasa Diyos. Number 2, mga kapatid, is daily, regularly, you practice the presence of God. Very empowering yan. Very empowering yan. You practice the presence of God. Number 3 is a mind na meron nasa atin yung mind ni Christ. You have the mind which has the peace of God. The peace that passeth every human understanding. Amen po. So lagi kang may peace. Kahit bumabagyo na, meron ka pa ring peace. At nakita ba natin lahat ito kay Jesus Christ? Yes. Masusundan po ang message na ito next Sunday. Ano ang katangian ng mind ni Kristo? My life's mission is to please the Father. Okay? God the Father is always with me. And then, I have the peace of God. Kahit pa may patay dyan, kahit pa may persecution dyan, at kahit pa mayroong bagyo dyan, I can smile, I can sleep, and sometimes I can walk above the storm. God bless us all. Tumayo tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Okay, praise God. Thank you, Father. Napanalanginan ba kita tanan sa pulong sa Ginoo karon? Adlaw, amen? Na tayo na-bless po sa pulong. Father in heaven, right now, we just bless and we thank you. Maraming salamat po, Ama, na nakapag-minister kayo ng inyong pulong, ng inyong word sa amin. And it will not return. Every word na gikan, galing, coming from you, Father, it will not return to you void, empty. But Lord, puno ito ng substance at creative power na dinala ninyo, Lord, doon sa buhay at puso ng mga recipient. I pray na kayo po, O Diyos, ang mag-nurture nito, mag-nourish, para magiging mabunga sa amin ang inyong word. Bless every son and daughter na meron kayo ngayong umaga for the entire week. Thank you sa mga unexpected blessings. Thank you sa mga greater and unexpected opportunities, Lord, and open doors. Ito na, excited kami. May blue moon na darating. Lord, may mga bagay na mangyayaring magandang-maganda sa buhay namin na bihirang mangyari. And we claim it mangyayari ngayon sa time namin, Lord God. Thank you, Father. And I just release your people in Jesus' name. Amen and amen.